May binalita ang ating National Security Council, mga kotsero. Anong binalita nila? NPA is now weakened and strategically defeated. Yun. Wala na. Paubos na, guys. Paubos na ang NPA. That's a good thing. This is good news, actually. This is a good news. So, matuwa tayong lahat dito, mga kotsero. Good news muna tayo. At ang balita ni Jonathan Malaya ng National Security Council. The New People's Army is at its weakest in its 55-year history. Ito rin pinakamahina nila. And has been strategically defeated. Ibig sabihin daw na strategically defeated, mga kotsero, wala na silang kapasidad na mag-mount pa ng opensiba. Yun. Wala raw silang kapasidad na mag-ano pa ng opensiba. Wala na, mahina na sila. So either dahil konti na lang yung tao or wala na masyadong support na pumapasok. Pero the good news is, ang teroristang grupo na CPP-NPA ay paubos na. This is good news. Sabi, with its active guerrilla fronts now weakened, the NPA has been strategically defeated. Sinabi nga yan ni kanina. Ni Yusek Ernesto Torres Jr. Tapos, in fact, the CPP admitted itself. Sila mismo palang umamin. Sila mismo umamin. Last month, in its announcement of the rectification movement, that there have been substantial losses suffered by the NPA in the revolutionary movement as a result of internal errors. Internal errors ba talaga? Kasi ang claim doon ng CPP-NPA, kaya tayo pumapalya dahil sa mga pagkakamali natin sa loob. Pagkakamali sa loob o na mahina lang talaga kayo from the get-go. However, Malaya disclosed that they are extremely disappointed and perplexed with the CPP Central Committee's anniversary statement calling out its cadres and committees to carry out a third rectification movement to advance its revolutionary armed struggle further. Ano yung rectification movement? What does that mean? When you say rectification movement, ano yun? Itatama nila yung mga pagkakamali nila? May tatama ba yung pagkakamali ng mga sumusuko? Hindi naman yata. Roderick Cruz, salamat po sa inyong super chat. God bless you. Watching from 1st District of Marikina City. Wow! With address pa. Salamat, sir, sa inyong super chat. God bless you. Tapos, actually kahapon may mga nag-stars din, di ko nabati. Nakakaya naman. Pasensya na po, guys. Yan. Pero syempre, bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, at lagyan nyo ba ang account details sa dyan. Pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop din sa ating bansa. At kapag gumamit pa kayo ng aking promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Anyway, so yun nga. Instead, the CPP, NPA, and DF has reaffirmed its undying allegiance to Joma Season's Marxism, Leninism, Maoism. Ang daming ism nito. Marxism, Leninism, Maoism application to Philippine conditions and called on the NPA to stir up and spread flames of people's war. So anong ibig sabihin nun? Manggugulo kayo ulit? Maria Corazon Monar, salamat din po sa inyo super chat. God bless. Manggugulo kayo ulit? CPP, NPA? Stir up and spread flames So ibig sabihin, ikakaririn nyo na yung pagka-terorista nyo? Mambobomba na kayo ng mga civilian locations? Hindi natin alam kung ano ibig sabihin nila dyan. Let's see.
Although the NSC and NTF-ELCAC remain optimistic with the recent declaration, Malaya said they could not disregard CPP's anniversary statement. Dapat lang. Tama yun. Tama naman yun. While we support the exploratory talks, its success will entirely depend on the sincerity, truthfulness, and commitment of CPP, NPA, NDF towards achieving a peace settlement and ending armed hostilities. Yun. Ano nyo mga kotsero, no? To be fair to the previous administration, siguro ito talaga yung ano, ito yung matatawag ko na ano, na one of the two successes ng ano ng Digong administration. And that is a controversial statement. Kasi marami na naman tayo mga supporters dito sa channel natin na of the DDS persuasion. But allow me to explain. Sa lahat ng mga naging initiatives ni Digong noong panahon niya, ito lang yung ito lang kasi yung merong ito yung naging siguradong success. Sure talaga, naging successful naman talaga. So let's be fair, let's give credit when credit is due, di ba? So palakpakan natin si former president dyan. Yung una yung pag-cancel niya sa peace talks, tapos yung pagbuo niya sa NTF-ELCAC it's really, kung sino man na nagbigay sa kanya ng idea na yon, pagpalain ka ng Panginoon. Yun. Palain ka ng Panginoon kung sino ka man. So, excuse me. Tapos, what else? Siguro din yung ibang build. So, kasi mahusay talaga si Art Tugade. Mahusay talaga. Very brilliant. Napakatalinong tao. Nakausap ko siya once. Talaga. Matalinong tao talaga. Napakahusay si Art Tugade. So, if there's anything sa buong administration ni FPRRD na talaga naging hallmark niya, or talaga masasabi nating 100% success, would be those two. Yung iba, kalimutan na natin. Yung iba, kalimutan na natin. Yung war on drugs. Yung war on drugs, tapos yung anti-corruption drive niya. Ano ba? Pag-jet ski niya sa Spratlys. Ano ba? So, yun. So, medyo doon, he really, yung pag-address niya sa pandemic. Ay. What about Marawi? Well, yeah. Pwede si Marawi. Kasi 2017 yung Marawi, di ba? So I guess it's okay. So, yung anti-corruption campaign niya was it's a failure talaga. It's really a failure. Alam niyo mga kotsero, ito real talk lang gumawa siya ng executive order na yung FOI. Yung freedom of information. Tapos siya exempted. Ang hirap i-defend nun, promise. Nung sinusuportahan ko si Digong, tapos kino-question ako tungkol dyan. And iisip ko na lang, sana baguhin, sana magbago yung stance in the future. Kaso hindi nagbago eh. But that was so weird. Di ba pumirma siya ng FOI, Executive Order, Freedom of Information. Tapos, siya, yung presidente exempted sa Freedom of Information. Ay, nako. Anyway. But I mean, really, in my books, at least sa akin at least in my opinion. Yung dalawang ito yung NTF-ELCAC at saka yung build was
I think it was a success so far. Pero yung iba, mga, mga nabudol tayo dun, guys. Pasahan pala ng budol eh. Oo, pag tinitira mo siya, kakasuhan ka noon. No? Naalala ko yun eh. Ay. But anyway, I hope na na this success of our I mean let's count it as a success, di ba? Ito sobrang disappointed ako dito sa federalism. Akala ko matutuloy eh, kaso hindi nangyari. Hindi nangyari. Sayang to. Naumpisahan to eh. Kaso, yun lang. Naumpisahan lang, di ba? Gandun lang. Naalala ko dati, di ba, happy na yung mga diehard Duterte. Yung naibalik yung Balangiga Bells, di ba? Parang highlight of the na agad eh. But, ay, diba? Tsaka very riddled din with intrigues yung panahon ni Digong. May formally, diba? Yung sa DepEd, yung camera, yung laptop. Dami ring issue nun ng corruption. But anyway. For now siguro I will still support si VP Sara. For now. Kailangan ko marinig yung kanyang posisyon sa West Philippine Sea bago ako makapag-decide. Kasi wala pa eh. Hindi pa niya sinasabi eh. And I want to be fair. I want to be fair to actually I want to be fair to myself. Ay, nako. But let's see. Yun lang talaga iniintay ko. Yun lang iniintay ko talaga. Makita marinig yung statement niya tungkol sa West Philippine Sea. Ay, nako. Yun, salamat. Salamat sa inyong Salamat sa inyong panonood sa ating live stream. Okay, God bless everyone and don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you sa ating next Coach Jarrett Live. Okay, God bless. See you next time. Bye!